Hi guys! So itutuloy natin yung discussion natin kasi kanina nawala ako. So yun nga, ang pinag-uusapan natin kanina is yung about, it's not about the Dutertes and the BBM anymore. This is about what they do to our country. Ano ba yung nagawa nila? And hindi naman ano magagawa natin kung merong mas madaming nagawang mabuti at tama si PRRD sa mga tao nung siya ay presidente pa compare sa kung ano yung mga nagawa ni BBM ngayon. So masisisi ba natin yung mga tao kung mas naniniwala at nagtitiwala sila sa mga Dutertes, di ba? So kung ginagawa lang sana ng gobyerno sa kasalukuyan, sa pamumuno ni BBM, kung paano pinagmalasakitan ni PRRD ang mga Pilipino noon, wala sanang problema eh. O sige, just for the sake of argument, at ayaw nyo ngang sabihin na bangag siya at hindi totoo. Okay, sige, kunyari nga hindi totoo na bangag siya. Or ipagpalagay na natin na bangag siya. Totoong bangag siya, pero nagagampanan niya yung pag-aalaga niya sa lahat ng mga Pilipino. Do you think people are gonna hate you? Hindi naman, di ba? Kasi hindi nila mapapansin nagbabangag ka. Kung yung pagbabangag mo ay nakakatulong para maging productive yung mga ginagawa mo, dito yung mapapansin ng tao yan. Ang mapapansin ng tao, yung nagagawa mong mabuti sa kanila. Eh kaso ang nangyayari, palibhasa, bangag ka, eh wala ka namang nagagawa ding nakakabuti sa mga tao. Yung sinabi mong bigas na, ano ba yun? Like, sabi mo, ang bigas ay 20 na lang a kilo. Pero ang nangyari, 20, 1/4. Tapos, nagbenta kayo ng mga gold na 25 tons na hindi nyo ma-explain kung nasaan yung pinagbentahan at bakit kayo nagbenta. Which is weird because people are actually buying gold nowadays because gold is really high. So, and then, yung mga ginagawa nitong mga tauhan mo, mga gabinete mo, itong si Tambaloslos at yung iba pa, na masyado nang obvious na siya lang ang may hawak, sila lang, 2 tao lang may hawak ng budget ng Pilipinas. Did you actually do something na maibigay yung nararapat para sa mga nararapat dahil taong bayan naman na makikinabang dyan? Like for example, ito dito na lang sa OVP. Hindi na lang natin lilitarin na sa kanya dahil technically hindi naman sa kanya yung pera. Gagamitin lang yung budget na yun para makatulong yung kanyang opisina sa mga nangangailangan. Pero anong ginagawa nyo? Ginigipit nyo. Yung taong totoo namang nagmamalasakit at naipapamahagi naman sa totoong mga tao yung budget na pinopropose nila. So like, why do you have to like make it so difficult and complicated to people kung para naman talaga sa tao yung para sa kanila? You know, hindi naman magrereklamo ang mga sambayan ng Pilipino kung natutuwa sila at nagagawa mo yung dapat mong gawin. At hindi lalong naghihirap ang mga Pilipino. At hindi kayo nag-aayuda sa hindi binabagyo. At hindi kayo paayuda lang ng paayuda pero walang pang permanenteng trabaho. Yung pang matagalan na tulong. Kasi yung mga binibigay nyo ngayon is parang ano lang yan eh. Parang temporary band-aid lang yan sa mga buhay-buhay nila eh. Pero yung pangmatagalan na pagtulong sa kanila, wala kayong ginagawang ganon. So, what do you think it's gonna happen? People are not gonna like you for doing that. And I don't think your rating is going up because it's fake. Ang dami nang gustong palayasin ka dyan sa position mo. Not because you are BBM, but because of how you handle your country. Hindi na to about sa kung sino ka eh. This is about sa kung paano at ano ang ginagawa mo sa sambayan ng Pilipino.
Yun ang point ko. Kaya yung sasabihin na baguhin ang sistema ng Pilipinas dahil sa mga sangay-sangay. What the heck is that sangay? Alam ko kung ano yung sangay. You know? Meron kasing isang tao dyan na nagmamarunong na gusto na lang, kulang na lang, sabi niya sa akin, hindi ko alam yung sangay. Alam ko po yon. Gusto mo sabihin ko pa sa'yo? Okay, sige. Yung unang sangay ay legislative. Ang legislative na yan, o legislators, ay kinokompose ng Congress at mga Senate. So, mga senador at mga nasa Kongreso. Una yan, na sangay. Pangalawang sangay is yung executive, which is yung Pangulo nga. Siya yung executive. Siya yung mga nasa taas. Siya yung tagapagpaganap. Siya yung paggawa ng tagapag-utos na gawin nyo this and gawin nyo that. Ako yung Pangulo. Ako yung head. You know? Tapos yung ating judiciary, yan yung sa hukom naman yan. Yung mga sa Supreme Court and everything. Yan yun. At yung sistema na sinasabi mo, na baguhin daw. Para lang po sa kaalaman nyo, kahit gaano pa kaganda ang sistema ng isang bansa, kung kurakot at walang pakialam sa mga tao, yung nakaupo, hindi rin po gagana yan. Kailangan yan both ways. A good system and a president or people who are part of the system na gagawing maayos yung sistema na yan sa legal na paraan. Ano ba nangyayari ngayon? Hindi na nga nila nire-respeto ang Congress eh. Puro Senate hearing, puro Duterte. Nakatutok na lang sila sa Duterte. Pero yung totoong problema ng Pilipinas, hindi na susolusyonan. Baha, kahirapan, pagtaas sa mga bilihin, ano pa ba? Trabaho, yung economy ng Pilipinas, hindi naman okay, di ba? So anong ginagawa nyo? Nakatutok kayo sa kakahiring nyo kung paano nyo sisirain ang mga Duterte. Pero yung mga totoong problema sa Pilipinas, hindi nyo natututukan. Kasi nga, masyado kayong namumulitika. Dahil ayaw nyong bumalik ang mga Duterte sa posisyon. Dahil gusto nyong kayo lang nandyan para pang forever nyong pahihirapan ang mga Pilipino at magnanakaw na lang kayo dyan sa mga kawawang mga tao. Yun. Tanggapin na natin yan. That's real facts yan. Real talk na masakit man pero totoong nangyayari. Pero anong gagawin ng mga Pilipino? Papayag na lang sila na ganun? Hindi naman, di ba? Kaya nga kayo pinapalis sa mga position nyo eh. Pagmasdan yung mabuti kung anong ginagawa nyo sa mga taong bayan. Kung nakakatuwa pa ba kayo at nakakatulong pa ba kayo. Kasi kung hindi na, tigilan nyo na yan. Kasi nakakasuka na kayo. Yan yung Pangulo sa Pilipinas, yung asawa niya, na kung ano-anong pinagagawa para puro kasamaan lang ang nasa isipan nyo, tigilan nyo na yan. Kasi mamamatay din po kayo, tatanda rin po kayo. How much money do you need para mabuhay? Di ba kayo naaawa sa mga anak nyo na yung pinapakain nyo sa kanila at binibigay nyong luho sa kanila galing sa pagod ng mga bawat Pilipino at ang mga Pilipino naghihirap tas kayo nagpapakasarap? Hindi ba kayo nakokonsensya? I'm pretty sure wala kayong mga konsensya. Yun. Wala kayong konsensya kaya kayang-kaya nyong gawin yan. Pero alalahanin nyo, hindi po kayo immortal na hindi kayo matitigok, hindi kayo magkakasakit. Mangyayari sa inyo yan. And how much money do you need para kinailangan yung pahirapan ang lahat ng mga mahihirap at lalo silang nakawan? Alam nyo ba kung gaano kayaman ang Pilipinas kung ginagamit nyo lang sa tama yung salapi? Alam nyo ba yon? Hindi nyo alam yon kasi nga nakafocus lang kayo kung paano nyo kukurakutin lahat ng pera ng sambayan ng Pilipino. Kailan kayo magigising?
Alam nyo ba, lahat ng nagiging masama sa mundo, may kapalit yan. May karma. May Panginoon na nanonood sa inyo, tinitingnan bawat galaw nyo. Buti nga sana kung kinarma kayo, matitigok kayo agad kaso hindi. For sure yan, kung anumang klaseng pagpapahirap ang ginagawa nyo sa kapwa nyo, yan din ang ibabalik ng karma sa inyo. So, dapat magising na kayo. Tigilan nyo na yan. Wala sa sangay o sa sistema ang ng Pilipinas. Nasa mga taong nandyan na nakaupo. Tigilan nyo na yung mga pagnanakaw nyo at mga power tripping nyo at yung pagkagahaman nyo sa posisyon.